Mapagpalang araw po sa ating lahat at eto ang unang umaga natin dito sa March Break Camping. So nung dumating nga kami rito ay may matinding windstorm at may ilang puno na nagbagsakan. Sinusubukan ko siya na i-video nung mga oras na yon. Kaso, etong bintana ay nagyelo. Yung bintana kasi na to, iba siya kumpara sa bintana sa bahay. Kaya nagyelo siya sa loob. Ganon katinding lamig nung mga gabi na yon. At ayan nga, yung campground, nag-send sila ng crew para tanggalin yung puno na nagtumbahan. Para safe, kasi daanan din yan eh. Then it listens for the radio beacons of any of the satellites, and it identifies which satellite is they're receiving. And then what happens is, along with this, there's also a time code that is sent from each of the satellites. And because there's very minute differences in how fast the signal travels, the GPS receiver can determine where it is in the world based on the tables and how long it took for the time signal to get from the satellite to the receiver. And when it has all that information, it can calculate your longitude, latitude, and elevation. And that's how GPS works. Yeah, but is GPS like some sort of brand? Nope. So GPS was originally a United States defense program. Where they can track all the enemies. So they wouldn't. No, not where they can track all the enemies. It's so they can track whoever they are and ordnance and stuff. So Coordinates? yeah, like so you when gotta. somebody gets captured, like some friendly guy gets captured by the enemies and taken to his base. The GPS will link where the base is, and then you can log it. No, it's more meant for individual soldiers or vehicles having planned waypoints and where they're going and when they have to be wherever, and they can use the GPS to determine where they are in the world. Is that the reason why GPS got invented? It's totally a military thing. A lot of invention came through because of the war, eh? Like the air conditioning. Microwaves, Yeah. computers, Yeah. Oh yeah. everything is developed because of war. But the GPS is the most important. Like, here's the other thing: you go and find on a map the longitude, latitude of where you want a cruise missile to go. You program it in, and the missile can't read maps, but it knows where coordinates are, and it'll fly towards those coordinates and detonate at those coordinates. And then what happened is, back in the mid 90s or early 90s, whoever the president was, I forget who it was. I think it was Clinton. He went and declassified the GPS satellite system and allowed civilians to use it, and any other nation for that matter. So that's why we're able to have a map on our thing. That's how it knows exactly where we are. Yeah, back then, Lincoln, the GPS is not available for the car. You have to buy this thing that looks like a phone but a little bit fatter. And when I got here in Canada, Mushi actually have one. No, my E66, my cell phone, had GPS. It was one of the first GPS phones. Nokia E66. Yeah, the slider that I had. That was one of the first ones with GPS. Even my Nokia 8, hardly any phones had GPS back then. Yeah. Why? Because it contains. So It was such a new technology. yeah, technology keep on improving and improving. Like back then, there's no cell phone, but there was a pager. Oh, there were cell phones at the same time. They're just so expensive. It's cheaper if they're separate. Voiced over? Hello, good morning at mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayon kami ay nasa camping. Yes. So dumating kami kahapon, Friday the 13th.
Friday the 13th. Ikakwento ko lang po yung, bago ko siya ikwento, gusto ko lang sabihin na lahat ng napanood nyo mula March Friday the 13th ay umalis na kami ng bahay noon. So, mula March Friday the 13th ay bumilang po kayo ng 10 araw. Wala kami sa bahay noon. Kasi as of today na nagbibideo ako, ito ay March break ng mga bata. So, taon-taon ay nagma-March break camping po kami. Gusto siya ni Mushi para sa mga bata, para makapag-unwind sila, kasi syempre, kung titignan mo, di ba, parang, school lang, mabuti nga pag sa school, di ka nagtatrabaho, ganyan. School, gagawin mo lang yung assignment mo. Pero kapag nasa ganong edad ka, maliit pa lang yung mundo mo, kung ikaw yung estudyante, para sa'yo, big deal na yon, di ba? Yun. Pero kung titignan natin, parang hindi masyado kasi lumaki na yung mundo natin bilang adults. Marami na tayong mga bagay na naharap. Yun. Kaya ang gusto ni Mushi, kada March break, magpabakasyon kami ng mga bata para makapag-unwind sila, yung stress sa school, yung kakagawa ng assignment, pati yung break din nila sa paggawa ng sa pagpunta sa mga activities nila, yung mga ganun. At gusto rin to ni Mushi para sa akin kasi ina-acknowledge niya na mahirap maging nanay. Yun naman ang gusto ko kay Mushi, na kasi acknowledge niya talaga na ang pagiging nanay, lalo na pag nasa bahay, kahit naman nanay nagtatrabaho, ay mahirap kasi ang bahay sa trabaho hindi natatapos, 'di ba? Lalo na kapag dumating na yung mga bata sa bahay, may mga ganito ganyan, 'di ba? At syempre, pag lumalaki naman yung mga bata, ay dumadali na naman talaga siya. Yun. At, kailan ba kami babalik? So, March 13 ngayon, tinitignan ko po ang aking kalendaryo. Kami ay babalik 22. 10 araw kaming mawawala. March 22. So, lahat ng mapapanood nyong vlog, lahat ng napanood nyong vlog mula March 13 hanggang hindi nyo pa ito napapanood, ibig sabihin lahat ng mga napanood nyo noong from March 13 ay naglagay ako ng mga vlog na nakaschedule. Hindi siya naka-premiere, nakaschedule lang siya. So, yun. Kaya, yun. Lahat nga ng napanood nyo mula March 13 ay puro schedule na siya. So anyways, eto na, yung mga bata pala tsaka si Mushi, dito po kami sa, anong tinitignan mo? Dito po kami sa parking lot ng Tim Hortons. Nag-stop sila para magkuha ng treat, ng donut. Kasi nga bukas, linggo, uuwi na si Mushi. Dahil wala namang magbabayad nitong kailangan gumawa ng pera, syempre, para may magbayad nitong camping na to. Anyways, ipagpapatuloy ko na lang po ang aking chika. It's massive. Yeah, it looks like a polar bear. Ipapasyal ko kayo ngayon dito sa magagandang bahay. Yung iba rito, naging Airbnb na siya. Yung iba naman, bahay pa rin siya talaga. So, etong mga bahay na to ay in person maganda talaga siya tignan. Ang ganda niya. Talagang bakasyonan talaga siya. Yun lang, pagka ang bahay ay matanda na talaga, ay marami ka nang i-repair. Andyan yung plumbing, andyan yung roof, andyan yung sa basement, may nangyayari na. Oh, look at this house! Oh, wow! Wow, this one is brand new, eh? Oh my god, dito crunch, it's so pretty. Wow, three floors and a fully... At ando doon yung Great Lake sa end nito. Oh, the dog goes out on his own. See that dog? There's a dog. Where? There. Oh, I Cookie. bet he pisses on the Oh, cars. no, he's leashed. I bet he pisses on the cars.
At ayang Great Lake na yan ay connected siya sa US. Sobrang grabing laki niya. Akala ko noon, yeah, it's super wavy eh. So yung pag ang bahay ay ang likuran ay Great Lake, sobrang mahal niya. So ayang mga bahay na ayan, yun doon. Yan o, kasi ang likod nila ay Great Lake. Ang cute ng mga bahay dito. It's a blue Ang jay. gaganda. Blue jay. Look at your side. Oh, make a wish. Oh, wow, wait a second, Moshi. It's a blue jay. I'm gonna show them blue jay. Canadian blue jay. Where is it? It's still there? Yeah. I don't know. I can't get. Oh, there is it. There it is. There's the blue It jay. pooped. Make a wish. It's passing luck. Oh. I thought poop-ish. Yeah, I did. Kasi ngayon, kapag ka nagtatayo na ng mga bahay, tulad sa neighborhood namin, mga pare-parehas na. Kasi sa ganung paraan, nakakatipid yung developer. At siyempre, through time, yung mga architecture, mga engineer, natutuklasan nila na pag ganito yung design, fire hazard, mahirap, ganyan-ganyan. So, parang I feel like we're on a dead end and we shouldn't drive on here somehow. Oh, it's not really a dead end. Yan, maliliit lang siya yung Well, iba. whenever you see a blue sign like that, Yeah. it means it's an actual proper road that you're allowed to be on. Ganda naman Oh, wow. itong bahay na to. Sabi ko sa mga anak ko, tignan nila tong mga bahay na to, yung lokasyon, ganyan. Kasi gusto kong pangarapin nila yan. Na, gusto ko tong bahay na to, mag-aaral akong mabuti, magsusumikap ako. Pangarapin nila. Kahit hindi na mismong ganitong mga pangmilyonaryo na yan, mga pangmilyonaryong bahay. At least magkabahay sila, na mangangarap sila. Yun ang gusto ko sa mga anak kong mangyari. Kaya gusto ko ring nagda-drive ng ganito para pangarapin nila. Ito, barn style. That one is a barn style, eh? Mhm. Oh, look at this one. It's so cute. Kasi sa neighborhood namin, pare-parehas lang naman yung mga style ng bahay. Ang nagkakaiba lang yung size. They don't really have a sidewalk because it's an extremely old neighborhood, eh? Plus, there's not as much traffic. You know what I noticed? People here tend to have a super, like Cookie is opening the super big dogs, eh? Big houses mean. What's your favorite hair? Bigger houses means bigger responsibilities. That is so true. Ang sabi ni Lincoln, bigger house means bigger responsibility. Totoo naman yon. Mas malaki ang bahay mo, mas marami kang Cookie! Means more dogs to take Cookie. over of the house. Cookie! Cookie, lock up my... Cookie here! Cookie here! Wala nang snow dito. Sa amin, meron pa. Nung kahapon, ito pala yung ikukwento ko sa inyo. Kahapon, nung umalis kami, Friday the 13th. Friday the 13th, kaya siguro ganun yung nangyari. I'm gonna tell them the story that we went through a storm. So, kahapon nung nagda-drive kami patungo dito sa camping. Ito ibang way na to, hindi kami dito nag-drive. Kasi ngayon pupunta kami sa parang pinaka city nila. Dumaan talaga kami sa matinding snowstorm. Yung 2.5 hours namin, nagda-drive lang kami noon sa snowstorm. Actually, funny thing, kapag nung binibidyo ko siya ng mga oras na yon, tinatanong nga ng mga anak ko, bakit pag sa camera, malinaw yung kalsada? Pero pag hindi ka na nakatingin sa camera, halos wala kang makita, hirap na hirap ka makakita. Kaya magtataka ka, bakit ganon? Anyways, sobrang matinding snowstorm talaga yung inabot namin kahapon. Dasal kami ng dasal ng mga bata. Kasi nakakatakot, sobrang delikado niya. Kasi mayroon niyang tinatawag na ditch. Yung akala mo nasa kalsada ka pa, yung pala wala ka na sa kalsada. Na typical lang talaga pag sa country area ka, yung ganitong regional driving country area, na kapag ka winter, lalo na pag winter storm, ay may mga nahuhulog sa gilid. Kasi akala nila may kalsada pa.
yun pala wala na. At hindi lang naman yun, ayan, may kita niya may mga bakas ng swerve ng vehicle. Yung highway kahapon ay sinarado kasi may major accident. So sinarado siya, kaya maraming detour kahapon, kaya lalo kaming napatagal. Tapos yung mga na-detour, hindi pa siya nadadaanan ng salt, yung truck na nagaano ng salt. Kaya sobrang delikado talaga siya. At saka kapag kagabi, no, puro country driving ang drive namin. Ang tawag dito, kapag country driving kasi, di ba tulad nito, open field, nakikita nyo, walang humaharang sa hangin. Hampas-hampasan ang hangin. Kaya every now and then kailangan mong kino-correct yung manubela. So mahirap siya para sa driver, nakaka-strain din ang mata para sa driver kasi mahirap yung talagang kailangan tutok na tutok ka. Kaya salamat sa awa ng Diyos, sa gabay ng Panginoon, nagpapasalamat talaga kami kahapon kasi nakarating kami ng maayos at ligtas. Anyways, nung malapit na sa campground, siguro mga 1.5 hours bago kami makarating sa may campground, nakita namin hindi siya nag-snow doon. So po, kung makikita niyo po, no, sa campground wala talagang snow. Parang nasa lugar lang talaga namin yung snow. Walang ang linis niya, wala siyang ka-snow. Pero meron siyang windstorm. Sa katunayan, nung araw na yon, may bumagsak na puno kaninang umaga. Hindi ko siya ma-video kasi kaninang umaga yung bintana namin, yung marami pang moisture sa labas, kaya hindi mag-focus yung camera. Ayoko namang lumabas kasi sobrang grabing hangin talaga. Yun naman ang kahapon ang sitwasyon, sobrang grabing mahangin. Dito po kasi sa Canada, uso ang tinatawag na windstorm, na hindi siya madala sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, di ba, ang typical sa atin, bagyo, tubig na bagyo, na may kasamang malakas na hangin. Pero usually yung bagyo na may malakas na hangin, dumarating lang yung malakas na hangin kapag may bagyo. Dito, siya, hiwa-hiwalay. Yung winter storm, tapos yung windstorm, ganon. Pero minsan magkasama siya na winter storm at windstorm. Yun. So yun po ang aking kwento tungkol sa pangyayari kahapon. Anyways, tignan nyo naman to. Ito ang gusto ko sa mga country driving. Yung nakakakita ka ng mga silo. First time ko lang nakakita ng silo dito sa Canada. So baka may mag-wonder ano ang silo. Ma-share ko lang sa iba. Yung silo, yun yung nadaanan natin kanina. Doon ini-stack yung mga grains na naha-harvest. Nagulat talaga ako nung nagpunta kami nung parang mga 1.5 hour. Walang ka-snow. Ang linis, ayun yung silo. Ang linis ng kalsada.